katulad nung nakaraang hearing, ang pag-uusapan po natin ngayon, ito yung sa Committee on Foreign Relations po, i-discuss natin ang clarification of the involvement and the roles of the ICC, the Interpol, and the various government agencies in the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, confirmation that measures were taken to ensure that the rights of the former president under domestic laws and relevant treaties were properly protected, and lastly, that such other matters that may aid the committee in crafting necessary legislation on the coordination between Philippine authorities and international tribunals and law enforcement organizations. So ito na yung pangalawang Senate hearing tungkol sa clarification ng pagkahuli ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, which is yung una is pumunta yung mga gabinete ng gobyerno. And eto sa pangalawang hearing na to is wala, lahat sila absent, tanging mga attorney lamang ng iba't ibang ahensya yung pumunta, dalawa lamang And yung mga hindi sumipot dito, syempre yung mga magkakaalyado at magkakasama sa paghuli kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung mga nagplano, yung dalawang magkapatid na Rimulya, si General Torres, si General Fajardo, ex-spokesperson ng PNP yan. Si General Marbil, na rin ng tapos yung isa pa, yung sundalo sa Clark Air Base, yung commander sa Clark Air. So hindi sila nagsipuntahan dito sa hearing na to. And ang pumunta lang dito is si General Bato, si Senador Amy Marcos at si Bongo, which is si Bongo through online pa siya nakipag-usap. Kaya panoorin natin tong mga mangyayari, mga mangyayari dahil wala nga yung mga ibang mga gabinete ng gobyerno. Let's go. And I would like therefore to invite and at this juncture make an opening statement or invite Senator Bato and Senator Go to make their statements quickly thereafter. Ang akin lamang, ang katotohanan ay parang anino. Kahit saan ka tumakbo, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba? Hindi na transparency. Ang pag-iwas sa katotohanan ay parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. At ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong March 20 at kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung sub judice rule dahil may 4 na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Ngunit nalito ang inyong komite pagkat noong araw din ng March 31 at lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCOU Sec Claire Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o secretary kung sila ay ating papatawag. Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Biglang tugon sa sulat, bilang tugon sa sulat ng ating ES, una, ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was the letter, this was mentioned in the letter, but my findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot at napakarami nating mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, impormasyon at ebidensya. That pagkakataon sana ang hearing na ito para magpaliwanag ang ating mga cabinet members sa taong bayan sa usapin namin ng sub judice.
Alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice na ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito nalalabag kapag Senate inquiry in aid of legislation. Hindi ito saklaw ng karaniwang subjudice na nagbabawal isa publiko ang mga bagay na liniliti sa Napaka-unfair lang naman kasi merong exemption pagdating talaga sa mga ganitong mga bagay. korte. Mahalaga ang legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panguli, nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Tama. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Ermita, nagtakda ng saklaw ng executive privilege. Nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang pribilehyo niya na mga investigasyon ginagawa sa Congress, maaari rin mapasawalang visa kung ang impormasyon hinihingi ay mahalaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at subjudice, nagmimistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari. So ayun yung sinasabi nila Remulla nung nakaraang hearing, which is sinasabi na executive privilege, which is hindi nila binabanggit yung mga tao na yun, kasi protection na yun, identity yun sa isang tao, yung tinatawag na executive privilege. Yung karamihang merong ganyan is yung mga journalist, yung kaya sinasabi ng ibang journalist na sa pinagkakatiwalaan naming source, ganyan, pinagkakatiwalaang source nila, ayan yung executive privilege. Hindi nila pwedeng sabihin yun, nasa batas naman yun. Ngayon, inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Thank you, Madam Chair. What we have right now in front of us. Ito, buti na lang talaga hindi pumunta yung mga government cabinet, kasi kung nagkataon magkakasagutan talaga sila dito ni General Bato, Senador Bato na. Are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. Tama. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to Yan ang maganda. these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabpina ito Subpoena sila. talaga, Para tama. magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulyon at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo natatanggap. Follow up natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang mangyayari sa atin dito is
hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Yes, Kaya tama yan. nag-insist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis nito, Madam Chair. Thank you, sir. Ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Nery versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege? Grabe, Alam walang na po natin yan. katao-tao. At hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo lang ang narito. Kaya nalulungkot po kami. At ngayon, tawagan naman natin si Senate. So, ayun na nga, no? Talagang hindi talaga pumunta yung mga gabinete ng gobyerno, which is talagang sabi nga ni Bato de la Rosa is pasahan ng sabpina, no? Yung mga tao na resource person nila. Which is kasi ang mangyayari niyan parang unfair na, no? Yung datingan. Parang yung batas sa Pilipinas is kaya na talagang baluktutin and wala nang justice system, hindi na maganda yung sistema, yung hustisya sa Pilipinas. Talagang pag mayaman ka, may kapangyarihan, exempted. Parang gano'n na yung magiging dating nun. Kaya mahalagang pumunta at mabigyan ng sabpina yung mga tao, yung mga resource person nila dito para talaga maging clear kung ano yung naging nangyari, kung ano ba yung mga naging proseso sa paghuli dito kay Pangulong Rodrigo Duterte, which is sinasabi nila is legal naman daw. Hindi naman daw nila nilabag yung mga karapatan ng taong hinuhuli nila, which is si Pangulong Rodrigo Duterte. At ayun lang, panoorin pa natin yung mga susunod na mga hearing na mangyayari and salamat.